Wow. Blurred daw yung video.
So, anong gagawin? Okay. So, magandang gabi po. Ito po yung pagbabalik or yung pag-resume po natin ng ating Bible study every Wednesdays. At medyo matagal po tayong nawala sa ating Bible study dahil nga po mayroon tayong mga projects na ginawa tungkol po sa ating mga hanap buhay dahil alam nyo naman po na hindi po tayo nangungulikta ng mga pera sa ating mga tinuturuan. Tayo po ay nagninegosyo kaya yun, may project po tayo na ginawa. At salamat po at napabalik na po tayo sa ating Bible study ngayon. At we are praying na kahit na yung Saturday po natin, every Saturday evening ay mababalik po natin, no? Pipray po natin yan. At napakarami po kasi nang nagre-request, no, na magbalik po tayo ng ating Bible study at marami na po mga katanungan. First come, first serve lang po sa mga katanungan at ito po yung una po natin na sasagutin, no, sa ating Q&A na Bible study every Wednesdays. At yung tanong po kung mai-explain po ba natin yung Romans chapter 2 verse 16, no? So bago po tayo diyan, pupunta mamaya, babasahin po natin 'yan. At sa pamamagitan po ng ating pag-aaral, isisikapin po nating mai-explain po 'yan sa ating mga nagpadala po ng katanungan. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating Bible study, ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan po ang lugar kung saan po tayo nagba-Bible study, nag-fellowship, no? Physically, every Sundays. At kung time na meron po tayong mga activity na kailangan pong magtipon po tayo. So, ito po yung church, tangi dito sa Iloilo, na nagtuturo po ng tamang gospel. Sinabi nating tamang gospel, yung gospel na siyang nakakaligtas ng kaluluwa sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Dahil napakarami pong gospel sa Bible. Ano? Merong gospel para sa mga Hudyo, tinatawag po yan na gospel of the kingdom, gospel of the uncircumcision, o gospel for the circumcision. At meron din pong gospel, tinatawag na everlasting gospel dyan sa Revelation. At meron din pong napakaraming good news kasi ang ibig sabihin po ng gospel ay good news po. Yung tamang gospel po na siyang makakaligtas lamang sa panahong ito ng dispensation of the grace of God ay wala na pong iba kundi yung gospel na pinipreach ni Apostol Paul. At yan po ay tinatawag niya gospel ni Apostol Paul sa Romans chapter 2 verse 16. Yan nga po yung i-explain natin mamaya, ipaliwanag po natin. At yan po yung tinatawag na gospel of the grace of God na siya lamang makakaligtas ng kaluluwa sa panahong ito. At yan po ang gospel na nilinaw ni Apostol Paul diyan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 3 to 4. Na yung gospel na yan ay ang tao mananampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng kanyang kasalanan. Si Jesus Christ po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po yung gospel na yan. Pagka hindi po yan ang gospel na tinuturo ng inyo pong church, na inyong pastor, ay sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po kayo ligtas at kailangan po nating
makapaniwala, makabilib sa tamang gospel. Okay? So, pupunta po tayo sa question po, no? Na ipinadala sa atin ng ating kapatid, isang sumusunod sa ating Bible study dati. At yung katanungan po niya ay kung ma-explain po ba natin yung more on request, ano? If we can explain Romans chapter 2 verse 16. So, yung Romans chapter 2 verse 16 ay atin pong babasahin. Sabi po dito, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Okay? So, nilinaw ni Apostol Paul na there come a day that God will judge all men, no, according to the gospel of Apostle Paul. Okay? So, siguro, this Bible study, itong Bible study po na ito, ay magbibigay ng kaliwanagan at emphasis kung gaano po kaimportante ang pag-aaral ng Bible, ng King James Bible, na tinatawag na dispensational Bible study. Pag hindi po tayo mag-aral ng dispensational Bible study sa ating Bible, rightly dividing the word of truth, ay hindi po natin maintindihan ito. Bakit sinabi po ito ni Apostol Paul that a day will come that God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So, talagang inako ni Apostol Paul na sabi niya, akin gospel yan. Okay? Okay? So, atin pong i-explain yan mamaya, no? But before that, let us pray. Ama na banal, sa gabing ito po ay nagpapasalamat kami ng opportunity again na makaresume kami sa aming Bible study, Q&A, question and answer Bible study every Wednesdays, at mabigyan po namin ng mga kasagutan according to your words sa iyong Bible rightly divided, ang mga katanungan namin mga kapatid upang kami po ay ma-edify bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga kasagutan na galing din po sa iyong mga salita. Yung objective po ng aming Bible study na ito is to preach the gospel upang yung tamang gospel diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 ay maituro po sa marami sa pamagitan ng social media at maliban po sa pag-preach ng gospel upang may maligtas na mga kaluluwa ay upang kami po ang mga members ng Church, the Body of Christ, ay ma-edify po. Magkakaroon kami ng understanding sa mga doctrines, tamang mga doktrina na may apply namin sa amin at yung mga doktrina para lamang sa Israel. At hindi namin ma-apply yung mga doctrines na hindi para sa amin. Thank you so much po sa opportunity na ito at salamat din po sa aming mga kapatid that are online. Thank you in Jesus' name. Amen. So, kung babasahin lang po natin itong verse na ito sa chapter 2 verse 6 ay talaga pong magkakaroon tayo ng mako-confuse tayo dahil magtataka tayo bakit meron palang gospel si Apostol Paul? Bakit sinabi niya according to my gospel? My gospel. At hindi si Apostol Paul nahiya na angkinin ito na kanyang gospel ito. Okay? Dahil itong gospel na ito ay ipinagkatiwala sa kanya. Okay? Yung gospel na yan ay yung gospel of salvation na
sa kanya lamang inireveal sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At hindi po lamang gospel ng salvation ang tinutukoy dito ni Apostol Paul, kundi the whole books from Romans to Philemon. Yan po yung gospel na tinutukoy ni Apostol Paul na nagpo-contain ng good news, na magandang balita para sa ating panahong ito ng dispensation of the grace of God. Yan pong tinutukoy niya. At yung gospel na ito from the books of Romans to Philemon are all contains, nagtataglay o naglalaman ng lahat-lahat ng instruction. Umpisa sa ating kaligtasan, kung paano tayo maligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, at kung paano tayo mamuhay habang dito tayo sa present evil world na ito, habang tayo ay naghihintay ng ating soul rapture na darating in the future sa pagkuha sa atin dito upang tayo po ay dalhin doon sa ating eternal destination. At yan po ang heavenly kingdom ni Jesus Christ. Okay? So, kung titingnan po natin, at hindi po natin pag-aralan ng dispensational Bible study, the verse itself will contradict to the claim of Jesus Christ or to the statement of Jesus Christ in John chapter 12, verse 47 to 49. Okay? So, okay? Kaya masasabi natin na kung hindi natin pag-aralan ito, dispensational Bible study, magkukontradict itong verse na ito sa sinabi or sa statement ni Jesus Christ doon sa John chapter 12 verse 47 to 49. And let us go there in John chapter 12. Sabi dito ni John, ni Jesus Christ himself, Sabi ni Jesus Christ sa John, siya mismo nagsalita nito. Chapter 47. So yung Bible ko ay nakasulat po sa chapter na ito and verses ay nakasulat po sa red letters at ibig sabihin that it was spoken by Jesus Christ himself. So it says that verse 47 of chapter 12 of the book of John, sabi ni Jesus Christ, and if any man hear my words and believe not, I judge him not. So sabi ni Jesus Christ was speaking at this moment of time, telling his audience at the time that if any man who hear his voice, his words, and that man will not believe, sabi ni Jesus Christ, I judge him not. Okay? Hindi niya i-judge yung tao na yon. At that present time, Jesus Christ will not judge that man. Why? Sabi niya, for I came not to judge the world, but to save the world. Because at the time when Jesus Christ came, during his earthly ministry to the Jewish people, he was not come during the time to judge the world, but to save the world. Verse 48, he that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I spoken, the same shall judge him in the last day. So, according to Jesus Christ, sabi po ni Jesus Christ, okay, the words that he had spoken during the time, where I will ask you a question, kailan ba madidinig yung mga salita ni Jesus Christ in the flesh? During his earthly ministry,
Mababasa natin yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yan yung mga words that was spoken by Jesus Christ. At sabi niya, yung mga words na yon, sabi niya, the same shall judge him in the last day. So, it is a big contradiction to what Paul had said in Romans chapter 2, verse 16. Sabi ni Paul, there come a day that Jesus Christ will judge you according to my gospel. So, contradiction yun sa sinabi ni Jesus Christ na yung salita naman daw ni Jesus Christ na sinalita niya, yan ang magja-judge sa sangkatauhan in the last day. Paano natin i-reconcile ito? Paano natin ito i-reconcile na hindi magiging contradiction ito? Okay? Sabi niya pa, so, listen to this. When Jesus Christ came to this world during his earthly ministry, lahat po ng sinabi niya from Matthew up to John, those words that was spoken by Jesus Christ, according to him, those words will judge the people in the last days. Sino itong group of people at kailan ito mag-umpisa at kailan matatapos? Yan po ang dapat natin alamin. Sabi naman ni Paul, meron siyang gospel or good news that will someday judge the people. Jesus Christ will use those gospel that was entrusted to Apostle Paul to judge the people. Okay? So, but Jesus Christ also had spoken in John chapter 12 that his words that he had spoken, linawin ko sa inyo. Yung salita na pinagsalita ni Jesus Christ na tinutukoy niya dito ay yung mga sinasabi niya from Matthew up to John. Yung mga words na kanyang sinabi doon, someday will judge humanity in the last days. But yung mga salita, yung good news naman ni Apostol Paul from Romans to Philemon will also be used by Jesus Christ to judge also humanity in the last days. And that is the importance how to rightly divide, yung kaimportante ng pag-rightly divide at pag-study dispensational ng ating Bible ay dyan magagamit. Okay. Brad, paano bang ibig sabihin? So, let's go to chapter 2 of the book of Romans. In Romans chapter 2, kung titingnan natin yung context ng Romans chapter 2, it's all about judgment about humanity. The humanity failed, nahulog, sa standard ng Panginoon. Tingnan natin, chapter 2, verse 1. Sabi dito, therefore, thou art inexcusable, O man. It speaks of humanity, O man. Thou art inexcusable. Whosoever thou art that judges, for wherein thou judges another, thou condemns thyself, for thou that judges doest the same thing. So, it was pronounced by God that humanity is under condemnation and
inexcusable. Okay? So, chapter 2, the whole chapter speaks of God's judgment. Okay, verse 2, sabi niya, but we are sure that the judgment of God is according to truth. So, it speaks of God's judgment, and God's judgment is according to truth. Okay? So, in verse 11, sabi dito, for there is no respect of persons with God. When it comes to judgment, God is no respecter of persons. All will be judged. Okay? For there is no respect of person with God. Verse 12, for as many as have sinned without the law shall perish without the law. So, tanong, when was the time that the earth operates without the law of Moses? When was the time? So, from Genesis chapter 1 up to Genesis up to Exodus, before Moses was called, no, there was no law during the time. So all people who will die during the time will be judged according to the books na wala pang law. Okay? They will perish without the law. You will be judged according to the books without the law. So, when was the law was given? It was only given to Moses. So, law na tinutukoy dito started with Moses. So, humanity from Genesis chapter 1 until Moses will be judged according to the books na wala pang law. Genesis. Okay? Hanggang kay Moses. Genesis and until Moses. Wala pang law yan. Dahil yung law ibinigay kay Moses. So, sabi niya dito, verse 12, for as many as have sinned without law shall perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. When was this time that the law was given? It was the time of Moses. So, this group of people who live under Moses, okay, who will sin under against the law will be judged by the law. Okay? So, ibig sabihin, from Moses up to the book of Malachi, ito yung time that the law been being active, pure dispense of the law during the time na wala pang nasali na dagdag. Okay? Yan yung time na yan na sinasabi dito, those who sinned against the law will be judged by the law. O baka sabihin nyo mamaya, bakit ang time na ni Jesus Christ? Under pa naman ng law yon. Yes, tama yon. But, listen to this. Sa time na ni Jesus Christ, siya yung time na sabi niya, people will be judged in the last days according to the words that I had spoken unto you. Okay? So meaning, group of people during the period of time from Moses until Malachi will be judged according to the law
that was given by Moses. But the group of people who live under the earthly ministry of Jesus Christ, who heard his words, when he spoke those words, will be judged according to the words that Jesus Christ was spoken from Matthew to John. Okay? So, kaya sabi niya dito, sabi niya dito sa verse 16, in the day, God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So there is also a period of time in the Bible that another group of people will be judged according to the words or to the gospel that was written, that was entrusted to Apostle Paul from Romans to Philemon. From Romans to Philemon. And that group of people are those living from Acts 9, nung pag-start ng dispensation of the grace of God hanggang sa rapture, will be judged according to the words or gospel from Romans to Philemon. Yan po ang ibig sabihin dyan. Okay? So, how about naman yung mga tao? How about naman yung mga tao that will live after the rapture? They will again be judged by the books of Hebrews up to Revelation. Okay? Kasi iba na naman yung kaligtasan dyan. Okay? So, tingnan mo to. Kaya, tingnan mo ha. Revelation chapter 20. Chapter 20. Sa pag-study natin ng rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study, it will be easy to understand why Revelation chapter 20 speaks of books that will be opened during Christ's white throne judgment. Sabi dito, Revelation chapter 20, verse 13. And the sea, verse 12, umpisa natin. And I saw the dead, small and great, during the white throne judgment po ito, no? White throne judgment. So, after 1,000 years of Christ, no? Yung tatayo dito na i-judge ni Jesus Christ ay yung mga unsaved, lahat na hindi ligtas, okay? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Libro, books, plural, were opened, and another book, singular, and another book, singular, was opened, isa lang, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Okay? So, during the white throne judgment of Jesus Christ, judgment of the unsaved after 1,000 years reign of Jesus Christ, ay mangyayari ang pag-judge sa lahat ng unsaved from Genesis chapter 1 hanggang Revelation chapter 20. Okay? Mangyayari yung judgment sa mga unsaved. Saan na yung mga saved noon? Yung mga na-saved sa dispensation of the grace of God, ando doon na sa heaven. Yung mga na-saved sa prophetic program ng God sa Israel ay nagre-reign na sila. Okay?
magre-reign na sila with Christ on this earth sa 1,000 years reign ni Jesus Christ. At after ng 1,000 years reign ni Jesus Christ, ay this white throne judgment will happen. Okay? All the unsaved souls, beginning in Genesis until the end of Revelation, will stand before Christ. And at the time, books will open. Alam nyo, ano yung books na yon? Yan yung 66 books of the Bible. Yan yung Bible from Genesis to Revelation. Why it is plural? Why books ang pagkatawag doon? Because the Bible, although it is only one book, one compiled book, it is composed of 66 books. And that is plural. Okay? At the truth is, ang bubuksan dyan is the Bible at yung Book of Life. Okay? So, during the time, lahat ng tatayo na hindi ligtas from Genesis up to Moses will be judged ng libro from Genesis hanggang Moses. During the time, there was no law. They will be judged according to the salvation and instruction that was given by God before the law. Ano bang kaligtasan during the time? So those group of people will stand before God and they will be judged according to the salvation during the time. Ano bang salvation during the time? They will believe God and offer what? Burnt offerings. If they do believe God, they will offer burnt offerings, an animal na papatay nila at i-offer nila as burnt offering unto God to back up their faith in God. Okay? So, yung mga tao under Moses during the dispensation of the law and by Moses will not be judged according sa time na wala pa yung law. Okay? And these people also will not be judged yung sa time ng Genesis hanggang Moses will not be judged according to the law that was given to Moses. Why? It will be very unfair for them. No? Why? Because they cannot obey the law that was given unto Moses because they only live from the time of Genesis chapter 1 until Moses. So the words, the books that were nandoon during the time na wala pa yung law, yan yung mag-judge sa kanila kung ano yung kaligtasan niya. This group of people from Genesis 1 until Moses cannot be judged by the words that was spoken by Jesus Christ. Hindi naman nila nadinig yon. Hindi naman sila buhay sa panahong yon na nagsasalita si Jesus Christ. And much more, they cannot be judged by the good news of Apostle Paul because hindi sila buhay during the time, patay na nga sila. Much more, they cannot be judged by the instruction or salvation during sa time ng Hebrews up to Revelation. Okay? So, pagdating naman kay Moses, lahat ng tao under the law of Moses up to the book of Malachi will be judged according to the instruction that was given
to Moses during his dispensing of the law. So what was salvation during the time? They must have faith in God. They must kill an animal as burnt offerings. They must obey the law that was given to Moses. And if they cannot obey those laws because talagang namang mahirap gawin yon, they will give an offering, sin offering, and that sin offering, animal sin offering, will be killed to the altar, no? Sa tabernacle. During the time nung wala pa temple doon sa tabernakulo, then the blood of that animal will be sprinkled as atonement for their sins for only 1 year. Effectivity for only 1 year. Sabi doon sa Hebrews, kailangan magpatay nila every year. They will offer for their sin every year so that within that year, pag namatay sila, they are saved. So, yan yung books. Paano naman anong books na naman ang bubuksan doon during sa judgment? They will be judged from the books during na dinidispense yung law, umpisa kay Moses, until the book of Malakay. Yung group of people na yan, na nabubuhay sa panahon na yan, na alam na nila yung law sa kay Moses, yung Gentiles during the time, kailangan mag-proselyte, kailangan mag-bless sa Israel para maligtas. Yun yung kaligtasan ng Gentiles at the time, during the dispensation of the law. So, lahat ng tao na yan will be judged according to the books during the dispensation of the law until the book of Malakay. It will be unfair for them to be judged by the words that was spoken of Jesus Christ because hindi pa sila buhay noon. Namatay na nga sila bago dumating si Jesus Christ. Okay? So, kaya yung judgment nila, the books that will be opened from time of Moses, during the dispensation of law, during the time of Moses, until the book of Malakay. Hindi sila ma-judge yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi pwede. It will be unfair for them to be judged from Matthew, Mark, Luke, and John. God is fair. So, pagkatapos naman, yung group naman na nakadinig ng salita ni Jesus Christ from Matthew to John will be, yan yung mga tao that will be judged according to what Jesus Christ had spoken in the book of Matthew and John. So, ano ba yung kaligtasan during the time? Sa time ni Jesus Christ when He spoke those words in Matthew up to John. This group of people must have faith in God. They will offer burnt offerings. They will also believe that the gospel, that the kingdom of God that was promised unto their fathers is at hand. So, nadagdagan yung kanilang dapat gawin. They will believe in God. They will kill an animal as burnt offerings. They will obey temple sacrifices. They will obey the law and temple sacrifices of animals, including atonement for sin. Then they will believe that the kingdom that was promised was at hand. They will have themselves to be baptized with water. They will believe that Jesus Christ is the Son of God, that He is the Messiah that was promised unto them.
Okay? Ano pa? They will confess Jesus Christ to the nation Israel, that Jesus Christ indeed the Son of God, their Messiah. Then, certain group of people told by Jesus Christ to sell all what they have and give to the poor and follow Him. Napakahirap na ng salvation during the time of Jesus Christ. Yung sa law, nadagdagan pa. So this group of people, when they face the white throne judgment after Christ's 1,000 years, they will be judged according to what Jesus Christ had spoken in Matthew, Mark, Luke, and John, plus their obedience to the law of Moses. So it's unfair for these people to be judged according to the gospel of Paul, because this group of people never heard the gospel of Paul, or the gospel of Paul was not for them, because the gospel of Paul is only for the people living in this dispensation of the grace of God from Acts 9, when God saved Apostle Paul and saved and told, revealed unto him yung dispensation of the grace of God. So during the white throne judgment, the group of people from Acts 9 until the rapture, yung mga hindi saved dyan sa time na yan, will be judged according to Paul's gospel. Yan yung ibig sabihin ng Romans chapter 2 verse 16, na yung lahat ng tao, no, who heard the gospel of Paul, in these people who live since Acts 9 until the rapture of the church, the body of Christ, okay, until the fullness of the Gentiles in Romans chapter 11 verse 25, no? At hindi nag-believe sa gospel of the grace of God will stand before Christ in His white throne judgment and will be judged according to the gospel from Romans to Philemon of Apostle Paul. Yan yung ibig sabihin ng Romans chapter 2 verse 16. That, sabi niya dyan, a day will come that the secret of men will be judged by Jesus Christ according to Paul's gospel. According to my gospel. Lahat ng tao, umpisa Acts 9, hanggang rapture of the church, the body of Christ, na hindi maligtas sa dispensation of the grace of God sa period na ito, will be judged according to Paul's gospel from Romans to Philemon. Kasi, alam mo, in this moment of time, during that judgment, white throne judgment of Jesus Christ, many will say, many will complain to Jesus Christ, Jesus, why would you throw me? Why would you cast me into the lake of fire? I believe John 3:16. I accept Christ as my Savior. I repented of my sins. Why would you cast me into the lake of fire? Where is fairness? Many will complain. But Jesus Christ will tell them,
Kailan ka ba naisilang? Andiyan ka na ba during Acts chapter 9? Kung dito ka naisilang, umpisa Acts 9 hanggang rapture, Matthew, Mark, Luke, and John is not your salvation. Is not your instruction for salvation. There is no gospel of salvation that can save you in Mark, Luke, and John. Dito ka. Ito yung kaligtasan mo. 1 Corinthians 15, 3-4. Bakit doon ka kumukuha ng kaligtasan mo? Sa John 3:16. Bakit doon ka kumukuha ng kaligtasan mo? Sa John 1:12. Bakit doon ka kumukuha ng repent? Hindi mo instruction yon. So, kaya alam nyo, this study sana ay makakatulong sa mga unsaved pa, sa mga hindi pa nakabilib sa gospel of the grace of God. You will be judged. Alam nyo, ang daming tao ngayon na nagbi-believe that they are saved because they believe John 3:16. They believe John 1:12. They repented of their sins. They opened their heart. They believe Revelation 3:20. They opened down their heart and let Jesus Christ come into their heart. No. Hindi kayo maliligtas niyan. Yung salvation nyo ngayon sa panahong ito ay andito sa instruction that was given, that was revealed by Jesus Christ and to Apostle Paul. At yan yung sinasabi ng Apostle Paul that you will be judged according by Jesus Christ, according to my gospel. Yung mga tao naman sa Matthew, Mark, Luke, and John will be judged by Jesus Christ according to the words that was spoken by Jesus Christ in Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya, alam nyo, hindi nyo ma-explain itong books in Revelation chapter 20 verse 12 kung hindi kayo mag-dispensational Bible study at hindi nyo ma-rightly divide ng tama kung ano bang mga books ito. Itong books that was mentioned here is no other than your King James Bible. The 66 books. That Bible will be opened by Jesus Christ in His white throne judgment. At lahat ng tao na nabuhay from Genesis hanggang kay Moses will be judged according to the books from Genesis until Moses na wala pang law. Doon sila i-judge. Magrereklamo sila Lord, bakit nyo kami itatapon sa lake of fire? Yung sagot diyan, hindi kayo nag-believe sa akin at hindi kayo nag-offer ng burnt offerings, animal burnt offerings, dahil yan yung kaligtasan sa time na yon. Alam nyo, kita nyo si Moses as si Noah, after he went down from the boat, from the ark, anong unang ginawa ni Noah? He believed. Because he believed in God, he offered burnt offerings. Ang sabi ng Panginoon, it was a sweet savor unto God. And God repented. At sabi niya, I will no longer curse the world because of that offering from Noah. Yan yung kaligtasan noon. Hindi kasi pagdating sa white throne judgment, yung group ng tao na nabuhay from Genesis until the dispensation of the law unto Moses, hindi pwede i-judge ni Jesus Christ sa gospel ni Paul. Hindi sabi ni Jesus Christ na itatapon ko kayo sa lake of fire dahil hindi kayo nag-believe sa
death, burial, and resurrection of Jesus Christ. How can they believe the DBR, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Wala pa nga si Jesus Christ. Hindi pa nga naisilang noon. Hindi pa nga namatay during the time. So they will be judged. Bakit sila itatapon sa impyerno? They will be judged according to salvation sa books during the time na there was no law. Binasa natin kanina yan sa Romans chapter 2. Yung mga tao naman during the dispensation of law until Malakay will be judged according to the law. At yung books na i-open dyan is yung from the dispensation of the law until the books of Malakay. Yon. At yung mga nabuhay naman during the earthly ministry of Christ, during the time that Jesus Christ nagsalita during sa kanyang ministry, sabi ni Jesus Christ, you will be judged according to the words that I speak unto you, that I had spoken unto you. In Matthew, Mark, Luke. So, magtatanong kayo, paano naman yung mga taong mabubuhay after the rapture until the 1,000 years of Christ? They will be judged according sa books of Hebrew up to Revelation. So, the books that will be opened during the white throne judgment of Christ is no other than your King James Bible and the book of life. Ang record ng mga nabuhay ng mga sa nation ng Israel. Hindi kasali tayo dyan in this dispensation of the grace of God. Book of life is only for Israel, for the Jewish nation. Okay? So, sana po naging maliwanag po sa inyo sa study na ito ngayon, ang Romans chapter 2 verse 16. Yan po ang ibig sabihin ni Paul dyan, nung sinabi niya yan, na sa panahon ng judgment, Christ, during the white throne judgment of Christ, Christ will judge ng mga tao, umpisa Acts 9, until the rapture, na hindi naligtas ng gospel of the grace of God. They will be judged according to the gospel of Paul from Romans to Philemon. At ang kaligtasan dyan talaga is by believing the death, burial, and resurrection of Jesus. Yan yung bubuksan. Ibig sabihin, during the white throne judgment of Christ, there are groups of people that will stand before Christ from Genesis up to the dispensation of law to Moses. During the time, they will be judged by the books na wala pang law. Then another group of people will stand before Christ in his white throne judgment, and this group of people are those people who lives during the dispensation of law to Moses until the book of Malakay. They will be judged by the books from the dispensation of law from Moses until the books of Malakay. Yan yung bubuksan ng law pag sila ay i-judge na at itatapon doon sa lake of fire. God is very fair during that time sa judgment na yan. Those people will be judged according to the salvation during that time. And that is according to the law of Moses. Okay? So, na-mention ko na kung paano yon. So, during the time of Christ, earthly ministry, lahat ng sinabi niya dyan sa Matthew, Mark, Luke, dyan, he will use that to judge that group of people na haharap sa kanya na hindi ligtas sa time na yon, sa white throne judgment. Alam mo, marami kasing magko-complain din dyan during the time. Sabihin nila, Lord, sabi nga dyan ni Jesus Christ Lord,
Nag-believe naman ako sa iyong nag-believe naman ako, gumawa naman ako ng law ni Moses, sinunod ko naman, nag-offer ako ng burnt offerings. I believe in God also, that is why I offered burnt offerings. Okay? Nag-offer naman ako ng aking sin offering, but sabi ni Jesus Christ, nag-believe ka ba that the kingdom during the time was at hand? Nagpabaptize ka ba ng water baptism? Did you believe that I am the Son of God, the Messiah? Huh? Did you sell all what you have and give them to the poor? And did you follow me? Pag wala, pag kulang, then you will be cast. The judgment is that you will be cast into the lake of fire. They cannot be judged according to the gospel of Paul from Romans to Philemon. Dahil nga wala, hindi sa kanila yon. Iba silang grupo ng tao. Iba yung time period na nabuhay sila. So, tayo sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, yung mga hindi ligtas, pagharap nila doon ka Jesus Christ sa white throne judgment, the books from Romans to Philemon will be opened, and those people who are not saved in this dispensation of the grace of God will be judged according to the gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Magrereklamo sila eh. Lord, I believe you. Ay, naniniwala ako, Lord, na ikaw yung aming shepherd. Sabi ni Jesus Christ, bakit? Israel ka ba? Bakit naniwala ka na akong shepherd mo? Walang shepherd ang body ni Christ. Okay? Lord, nanggamot pa ako sa pangalan mo. Sabi ni Jesus Christ. Bakit? Yan ba ang kaligtasan ngayon? Hindi ba death, burial, and resurrection? Yan po ang explanation po. Sa nagtanong sa atin, sana po naintindihan na po ninyo. Yan po ang ibig sabihin ni Paul diyan sa day will come that Jesus Christ will judge humanity, the secret of man, according to my gospel. Thank you so much at magandang gabi po. Kung meron po kayong mga katanungan, sulat lang po dyan sa comment section, then we'll try our best to give answer to your questions. Thank you so much at maganda pong gabi sa inyong lahat. Ito nga pala ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan pong lugar kung saan po tayo titipon upang tayo po ay physical congregate po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya kung andito lang po kayo sa Iloilo, you can join us sa ating every Sundays na physical Bible study po. Sa mga malalayo, online po, you can join us. Magandang gabi sa lahat. Let us pray. At bago po ako makalimot, kung hindi pa po kayo ligtas, wala po kayong dapat gawin, kundi ang mananampalataya lamang na si Jesus Christ po ay namatay. Bayad po nating kasalanan. Siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Magandang gabi po. Let us pray. Ama na banal, salamat po sa lahat. Sa pagkakataon ay binigay mo sa amin, sa mga kapatid po online na nagbigay ng kanilang precious time upang maka-join, maka-help, edify sa body ni Christ. Salamat po sa aral na amin po na pag-aralan mula sa iyong Bible, sa iyong King James Bible, mga words, salita na iniwan sa amin upang kami po ay matuto ng mga tamang doctrines, maging gabay po namin habang andito po kami na namumuhay sa evil present world habang naghihintay ng rapture sa pagwamusa. Thank you so much sa mga kapatid at higit sa lahat. Thank you so much sa inyo
Father, Jesus Christ and Holy Spirit, thank you so much po sa inyong mga gawain sa time na ito ng dispensation of the grace of God, paggawa upang ma-complete po ang body ni Christ in due time. Kukunin na po ninyo kami dito sa pamamagitan ng soul rapture. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen.